Ngayong National Allergy Day, mag-ingat po tayo sa mga kinakain natin at binibiling gamit dahil baka magkaroon tayo ng allergic reaction. Tama ba, Audrey? Tama ka dyan, Fino. At pwedeng lumala po yung mga ganitong uri ng allergies. Kaya ngayon pong umaga ay makakapanayan po natin ang allergologist na si Dr. Fatima Santos Ocampo para bigyan tayo ng kalaman kung ano nga ba yung mga sanhi ng allergies at kung paano natin malulunasan ito. Magandang umaga po, Dr. Fatima, at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Hi, good morning. Magandang umaga sa lahat. Doktora, this is Profi together with Audrey. We wanna ask first, ayon kasi sa World Health Organization, 90% po sa mga pagkain tulad ng gatas, itlog, seafoods, tree nuts at peanuts ang mga nagiging sanhi ng allergic reaction. Ano po ba ang dahilan? Bakit marami ang nagkaka-allergy sa mga nabanggit po natin mga pagkain? Well, okay, kasi ang food is one of the many other allergens, no, na nakaka-trigger ng allergic reaction. So, unang-una, para magka-allergy, meron tayong overactive immune system, no, na nagre-react sa mga iba't ibang allergens. So, na-mention mo nga yung food, no? So, hindi lang yon. So, meron ka rin pwedeng reaction sa pollens, no, yung mga tinatawag na animal dander, yan yung mga sa balat, balahibo, no, yung mga proteins galing mismo sa animals. And then pati sa mga gamot, no, at saka mga iba-ibang chemical. And then hindi lang 'yon. So kailangan meron ka rin yung tawag na genetic predisposition. Kumbaga yung likas na tendency na magkaroon ng allergy, no? Genetics kasi ito na ipapasa. At depende rin sa exposure mo sa environment, no? Ano do ba yung allergen mo, no? Iba-ibang factors, kahit nga yung season no? Meron tinatawag na pollen season. Diyan ba lumalabas yung pollen sa allergic ka? Yung pinaka-time na marami sila, mas maraming nag-a-atake at that time, no? And then, of course, yung ating warm, humid climate, kunyari sa Philippines, napaka-conducive yan sa mga allergens katulad ng mga dust mites, no? Or even molds, yan. So, hindi lang food, no? And then, of course, exposure mo sa work, no? At saka, even sa pets, sa bahay. Kung may pets kayo, pwedeng mas aatakihin ka pag yan ang allergy mo. Well, tama si Dr. Fino, dahil minsan sa seafood yan, nakakaranas tayo ng allergic reaction dyan. Pero maging doon sa mga bagay, maging yung mga ingredients na ginagamit sa mga panluto. Isa rin yun. Pero ito yung gusto ko malaman Doktor, yung nahahamugan, tapos maya-maya nagkakaroon ng spots sa balatin ba? Or minsan bumabahing na, hatching ng hatching hanggang dumiretso na sa sipon. Ito po ba parte rin ng pagkakaroon ng allergies? Yung sinabi mo na symptoms na parang sinabi mo nga sipon, ano? Pwede yan. Ngayon, syempre, may sipon na hindi allergy. May sipon na infection, di ba? So, kailangan meron tayong maging distinction dyan. Pero tama ka, yung change, no, ng weather, nakaka-trigger yan sa mga taong allergic, sa mga hindi sa food, allergy na nalalanghap. So, yung tinatawag na airborne allergens. So, pwede yan. So, yung mata, nagkumakate, nagbabahing, runny nose, barado ilong. Pero hindi dapat may fever. Yun yung siguro sa isang distinction ng allergy sa infection na sipon. Ang infection, may fever, allergy, wala. Alright, Doc, aside dun sa mga nabanggit natin na pwedeng causes, pwede rin po ba yung mga ingredients? And if ever, are there any certain ingredients na pwede pong magresulta sa pagkakaroon ng allergy ng isang tao? Ay, pwede yan. Kasi, lalo na yung mga sa process, no? Kunyari sa food, ang pinag-uusapan natin. Meron niyang pwedeng mga dyes, no? Yung mga preservative, no? So, pwede kang mag-react doon. Ayun. Tapos, sa food yan, sa kinakain natin. Ngayon, dun sa hindi kinakain, yung pinapahid natin, no? Yung mga lotion, ganyan, mga cosmetics. Pwede rin yan na meron palang food components, ha? May mga moisturizer tayo na meron palang oat, no? So, pwede ko allergy ka doon. Pwede ka rin mag-react kahit na pinahid, hindi mo kinain. Tapos, meron rin mga makeup, no? Na pwede palang merong wheat, components ng wheat, no?
Kaya pwede ka mag-react doon, no? And then of course, yung sinasabi mga herbal, napaka laganap nito, no? Hindi naman lahat kasi ng herbal, porque herbal, walang problema. Pwede ka mag-allergy doon. Prof, alam mo kung saan ako allergic? Saan? Sa bayarin. Sa bayarin. Oo, Ako din, oo. Kasama ba yung doktora? Yung mga due date na yan. Yung mga due date. Pero ito, Doc, ano po ba yung mga sintomas, ano yung mga sintomas ng allergic reaction? At depende po ba sa kung saang ang allergic ng tao? Yes, oo. Yung sinabi ko kanina, no, yung sipon, o tawag natin doon allergic rhinitis. Rhinitis, no? okay. Yan. Rhinitis. So, dahil sa term na yon, ibig sabihin, ang nose, ang affected mainly, pwede ka na, yon bahing ng bahing, nagra-runny nose. Minsan, umaga, pagising mo, ayan na, bahing na ng bahing. Pwedeng mawawala siya, tapos babalik na naman siya sa gabi or again sa umaga. Usually yan yung sa airborne allergens. Ngayon, pwede rin mga tingmata, like I said, pwede kang umubo, ganyan. Tapos, paano naman pag food, no? O kaya yung kinakain natin or yung ini-ingest yung mga medicines, no? Pwedeng the same, ang symptoms na minention ko kanina, plus yung pwedeng sumakit ang tiyan, parang abdominal cramps na napakasakit. At ang worst, yung tinatawag na anaphylaxis. Yan. Ayun. Doc, marami po sa atin nga ang nagkaka-allergy. May iba-ibang mga pwede mangyari sa kanila afterwards pag sila ay inatake nito. Ano po yung pinakamalala na pwede mangyari kapag inatake ng allergy ang isang tao? Okay, na-mention ko yung anaphylaxis, yan yung severe. So ito yung pagka nagpapakita siya, tatandaan natin na ang mga iba organ systems ng katawan. Usually, ang anaphylaxis, dalawang organ systems, no, ang affected niya. For example, no, yung sa paghinga, yung difficulty of breathing, no, yun plus makate. So, yung paghinga at sa skin. So, dalawa or more organ systems na malubha talaga, no, can be life-threatening. O kaya yung bang tagulabay, yung pantal-pantal, parang na-mention mo kanina, and then biglang sabay sakit ng tiyan. Ayan. So, pwedeng senyales pala yan ng napakalala na reaction na tinatawag na anaphylaxis. Well, Doktora, sabi niyo po, Doc, na hindi maiiwasan kasi inborn po yung pagkakaroon ng allergies. Pero may mga paraan po ba na pwedeng gawin para hindi lumala ang allergy? Napaka-importante, no, pag nagmamanage tayo ng allergy. Depende yan sa ano yung gaano kagrabe at saka ano yung organs involved, no? So, yun yung pinofocusan natin ang pagmamanage natin. So, unang-una pati, maliban doon yung ano ba ang trigger, alamin natin siya. So, ginagawa natin yan na pwedeng malaman sa allergy testing. Ginagawa namin mga allergologist yun. No? So, merong skin test, meron ring blood test na pwedeng magamit, no, in certain situations. Pagkatapos, ito yung laging, Dok, ang linis ko naman, naglilinis ako, hindi ibig sabihin na pag napaka-clean mo ay okay ka na, no? Lalo na yung mahilig ka gumamit ng mga disinfectants. So, actually, yun kasi hindi naman germs ang involved. So, tandaan natin, hindi yan dahil sa kailangan maging malinis ka ay wala kang allergy. Then, ang pinakamaganda ay magkonsulta sa doktor. Kasi unang-una, yung mga sinabi ko, kailangang malaman natin ang trigger at saka ano yung tamang pamamaraan na pag-manage depende sa symptoms at saka yung anong trigger. Doc, also, we're celebrating the Philippine National Allergy Day. Are there any activities or dapat po abangan natin mga ka-RSP? And in any cases, how will they be able to participate on these activities, Doc? Go ahead. In fact, no, salamat sa tanong na yan kasi ang aming society, ang Philippine Society for Asthma, for Allergy, Asthma and Immunology or PSAAI, magkakaroon kami ngayon this weekend, no? Puntahan nyo. Meron tayong National Allergy Day celebration. Masaya to. Maraming mga speakers kami doon na mag-educate, no, about yung mga questions natin sa allergy na napaka-common. At saka, hindi lang yon, may entertainment pa tayo, no? May mga contest tayo doon. So, nasa Farmers Plaza yan this Sunday.
from 2 p.m. to 5 p.m. Puntahan nyo, libre po yan. At marami kayong matututunan. Masaya. Kabang-abang mga activities in line with the Philippine National Allergy Day. Thank you so much, Dr. Fatima, sa pagpapaliwanag sa amin ng rare topics katulad nitong mga allergy. At para naman sa ating mga ka-RSP, ay lagi po tayo mag-ingat and stay healthy. Thank you po ulit, Doc. Maraming salamat, Doktora. You're welcome. Thank you, Ren.